Mga Kairos, grabe, simula pa lang ng eksena, ramdam mo na agad ang bigat ng sitwasyon. Pero paalala lang ha, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang, base sa mga haka-haka, opinyon, at usap-usapan ng netizens. Kaya huwag natin itong ituring na kumpirmadong pangyayari, pero hindi may kakaila, ang emosyon. Totoong-totoo. Sa gitna ng excitement sana ng kanilang biyahe, isang malaking panghihinayang ang bumalot kay Kalinga Prab. Imagine mo to mga Kairos, lahat nakahanda na, from plano hanggang pag-aasikaso ng visa, halos kompleto na. Ito na sana ang pagkakataon para kay Viancy na makalayo sa stress, makapagpahinga, at higit sa lahat, makaiwas sa mga toxic na tao sa paligid niya. Pero sa isang iglap, parang bula, nawala. Si Kalinga Prab, kitang-kita ang dismaya. Hindi lang dahil sa nasayang ang effort nila, kundi dahil alam niya kung gaano kahalaga yun para kay Viancy. Hindi lang ito simpleng travel, ito ay pahinga, reset, at panibagong simula sana. Pero bakit nga ba hindi natuloy? Ano ang biglang nagbago? At hindi lang si Rab ang apektado mga Kairos, pati si Edo, tahimik pero halata ang lungkot. Bilang ka-love team ni Viancy, ramdam niya ang pagkawala ng moment na dapat sana'y pagsasamahin palalo ang kanilang tandem. Sa mata pa lang ni Edo, makikita mong may kulang. Parang may parte ng plano na hindi buo. Pero heto pa ang mas lalong nagpainit sa usapan, ang biglaang palem ng mama ni Viancy kay Kalinga Prab. Ayon sa mga kumakalat na kwento, tila ayaw na raw nito sa Kalinga. Pero gaano ito kay-toto? Ito ba ay desisyon na bunga ng pagod? O may mas malalim na dahilan na hindi pa natin alam? Dito na nagsimula ang mga tanong ng netizens. May sabuatan nga ba? May pumipigil ba talaga kay Viancy? At kung meron man, sino ang nasa likod? Hindi rin maiwasan ng iba na mag-isip, posible kayang may ibang grupo o bigating sponsors na gustong kumuha kay Viancy. Isang malaking, what if, na ngayon ay unti-unting bumubuo ng intriga. Mga Kairos, kung iisipin mo, parang isang larong bola ang nangyari, nasa kanila na, hawak na nila, pero sa huling segundo, naaga pa. At ngayon, ang pinakamalaking tanong. Saan nga ba papunta si Viancy? Ito ba ay pansamantalang paglayo, o simula na ng tuluyang pag-alis? Mga Kairos, habang umiinit ang usapan, mas lalo namang lumalalim ang misteryo sa biglaang pag-urong ni Viancy sa plano. Kung sa segment isang ay nakita natin ang panghihinayang nina Kalinga Prab at Edo, dito sa bahagi na to, mas mabigat na tanong ang lumulutang, desisyon ba ito ni Viancy, o may impluwensyang gumagalaw sa likod? Ayon sa mga haka-haka ng netizens, hindi raw basta-basta ang nangyari. May ilan na nagsasabing tila may pressure na nararamdaman si Viancy bago pa man ang biyahe. May mga pagkakataon daw na napapansin nilang tahimik siya, tila may iniisip, at hindi katulad ng dati na game sa bawat ganap. Kung totoo man ito, ibig sabihin, may pinagdadaanan siyang hindi natin agad nakikita sa camera. Ngayon, balik tayo sa pinakamainit na isyu, ang mama ni Viancy. Ang palem na di umano'y ginawa nito kay Kalinga Prab ay parang bomba na sumabog sa buong komunidad. May nagsasabi na baka protective lang ito bilang magulang. Natural lang naman yun, lalo na kung pakiramdam niya ay hindi na komportable ang anak niya sa sitwasyon. Pero meron ding ibang pananaw. Paano kung hindi lang ito simpleng pag-aalala? May mga netizens na nagbubulong-bulungan na baka raw may bagong oportunidad na inaalok kay Viancy. Isang mas malaking platform, mas malawak na exposure, at posibleng mas kontrolado ang environment. Dito na pumapasok ang usap-usapang may bigating sponsors na umano'y interesado kay Viancy. Hindi natin masasabi kung totoo, pero kung iisipin mo, hindi malayong mangyari yan lalo na kung nakikita nila ang potensyal niya. At kung may ganitong offer nga, posible bang ito ang dahilan kung bakit biglang umatras ang mama niya? Samantala, si Kalinga Prab, kahit halatang dismayado, nananatiling kalmado sa panlabas. Pero ayon sa ilang obserbasyon ng netizens, may mga pagkakataon daw na tila napapaisip siya ng malalim, parang sinusubukang buuin ang mga piraso ng pangyayari. Dahil para sa kanya, hindi lang ito tungkol sa content, kundi sa tiwala, relasyon, at samahan na binuo nila mula sa simula. At si Edo, mas lalong naging tahimik. Kung dati ay may kilig at saya sa tuwing kasama si Viancy, ngayon ay parang may distansya na hindi maipaliwanag. Ang tanong tuloy ng marami, maaapektuhan ba ang kanilang tandem? O ito lang ay isang pagsubok na magpapatibay sa kanila? Mga Kairos, habang patuloy nating pinupulot ang mga piraso ng kwento,
isang bagay ang malinaw, hindi pa ito ang kabuuan. Marami pang hindi nasasabi. Marami pang lihim na unti-unting lalabas. At habang lumalalim ang intriga, mas lalong nagiging palaisipan, may nagdidikta ba talaga ng direksyon ni VNC? O ito ay sarili niyang desisyon para sa mas magandang kinabukasan? Abangan natin, dahil sa susunod na segment, may lalabas na detalye na posibleng magpabago sa lahat ng akala natin. Mga Kairs, dito na tayo sa mas lalong umiinit na bahagi ng kwento. Kung kanina ay puro haka-haka pa lang, ngayon, may mga detalye ng unti-unting lumalabas na mas lalong nagpapagulo sa sitwasyon. Pero paalala pa rin, ang lahat ng ito ay kathang-isip at base lamang sa usap-usapan ng netizens. May mga netizens na nagsasabing bago pa man tuluyang hindi matuloy ang biyahe, may isang closed door na usapan na nangyari. Isang tahimik pero mabigat na pag-uusap sa pagitan ng kampo ni VNC at ng ilang taong malapit sa kanya. Walang malinaw na detalye kung ano ang napag-usapan, pero ayon sa mga haka-haka, doon na raw nagsimulang magbago ang lahat. At dito na pumasok ang mas nakakagulat na anggulo, may nagsasabing hindi lang daw ito tungkol sa pag-alis sa biyahe, kundi posibleng paglipat ng direksyon ni VNC. Hindi lang simpleng pahinga ang pinag-uusapan, kundi isang malaking desisyon na maaaring magbago ng takbo ng kanyang career. Ngayon, balik tayo kay Kailan Gaprab. Sa kabila ng kanyang katahimikan, may mga nakapansin na tila nagiging mas maingat siya sa kanyang mga galaw. Parang ayaw niyang magsalita nang hindi pa buo ang katotohanan. Pero isang bagay ang sigurado, ramdam niya ang bigat ng pangyayari. Dahil para sa kanya, hindi lang ito pagkawala ng isang kasama, kundi parang may bahagi ng kanilang samahan ang biglang naputol. At si Edo, dito mas lalong tumitindi ang emosyon. May mga nagsasabing sinubukan daw niyang kausapin si VNC bago ang final na desisyon, pero hindi naging malinaw ang sagot na kanyang nakuha. Isang eksenang tahimik pero masakit, dahil ang dating masayang tandem, ngayon ay nababalot ng tanong at alinlangan. Mga Kairs, hindi rin mawawala ang mas malalim na hinala ng ilan, may kontrata bang pinipirmahan? May bagong grupo bang kumukuha kay VNC? Dahil kung totoo man na may bigating sponsors na nasa likod nito, hindi basta-basta ang kanilang galaw. Planado, tahimik, pero siguradong may malaking kapalit. At heto pa ang twist. May ilang netizens ang nagsasabing ang biglaang paglayo ni VNC ay hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa kanyang pamilya. Posible raw na may mas magandang oportunidad na iniaalok na makakatulong hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang mama. Kung ganito ang dahilan, maiintindihan mo, pero hindi pa rin maiiwasan ang sakit sa mga naiwan. Ngayon, mas lalong lumalalim ang tanong. Ito ba ay pagtataksil sa samahan, o isang sakripisyo para sa mas malaking pangarap? At kung sakaling tuluyan ngang umalis si VNC, may babalikan pa ba siya? Mga Kairs, papalapit na tayo sa pinakamabigat na bahagi ng kwento. Dahil sa susunod na segment, posibleng may mabunyag na katotohanan na magpapabago sa lahat ng pananaw natin. Mga Kairs, kung akala nyo ay hanggang haka-haka lang ang lahat, dito sa segment na to, mas lalong bibigat ang eksena. Dahil ayon sa mga usap-usapan, may isang pangyayari na halos hindi na naipalabas o naibahagi, isang sandali na tahimik pero punong-puno ng emosyon. Sinasabi ng ilang netizens na bago tuluyang umatras si VNC, nagkaroon daw ng huling komunikasyon sa pagitan niya, ng kanyang mama, at ng kampo ni Kailan Gaprab. Hindi ito confrontation, kundi isang mahinahon pero matigas na desisyon. Dito raw malinaw na sinabi ng mama ni VNC na mas pipiliin muna nila ang katahimikan at seguridad kaysa sa ingay at pressure na kanilang nararanasan. Kung totoo man ito, doon na nagsimulang mag-sink in kay Kailan Gaprab ang lahat. Hindi lang pala ito simpleng hindi pagsama sa biyahe, kundi posibleng pansamantala o tuluyang paglayo. Makikita raw sa mga sumunod na kilos ni Rab ang bigat ng kanyang iniisip. Hindi siya nag-react agad, hindi siya naglabas ng emosyon sa publiko. Pero para sa mga nakakakilala sa kanya, alam nilang may pinipigilan. Dahil bilang isang leader, hindi lang siya nasaktan, kundi napaisip, saan nagkulang. At si Edo, dito na talaga tumama ang reality. Ayon sa haka-haka, may sandali raw na nag-isang tabi siya, tahimik, walang imik. Hindi galit, kundi lungkot. Dahil sa lahat ng pwedeng mangyari, hindi niya inasahan na sa ganitong paraan mawawala sa eksena si VNC. Hindi man malinaw kung ano ang status nila, pero ang koneksyon. Totoo yun. Pero heto na ang pinakapinag-uusapan ngayon.
May mga netizens na nagsasabing ang paglayo ni Viancy ay hindi lang dahil sa pressure, kundi dahil may malaking offer na dumating sa likod ng kamera. Isang oportunidad na mas kontrolado ang galaw, mas protektado ang imahe, at posibleng mas malaki ang kapalit, hindi lang sa kanya, kundi sa buong pamilya niya. At kung totoo man ito, doon papasok ang mas mabigat na tanong. Pinili ba ni Viancy ang bagong oportunidad kaysa sa samahan? O napilitan lang siyang sumunod para sa kapakanan ng kanyang pamilya? Mga Kairos, habang papalapit tayo sa huling bahagi, mas lalong nagiging malinaw na hindi simple ang lahat. Walang kontrabida na klaro, walang bida na panalo agad. Lahat may pinagdadaanan, lahat may pinuprotektahan. At ngayon, ang tanong ng lahat, may babalikan pa ba si Viancy sa Kalinga? O ito na ba ang simula ng tuluyang pagbabago ng kanyang landas? Huwag kayong bibitaw, dahil sa final segment, ay lalatag natin ang posibleng kahihinatnan ng lahat, at ang sagot sa tanong na matagal nyo nang gustong marinig. Mga Kairos, heto na tayo sa pinakahuling bahagi ng kwento. At kung susumayan natin ang lahat, mula sa panghihinayang, sa mga tanong, hanggang sa mga haka-haka, isang bagay ang malinaw, hindi ito simpleng issue lang, kundi isang emosyonal na yugto sa buhay ng bawat taong involved. Pero paalala pa rin, ang lahat ng ito ay kathang-isip at base lamang sa mga kuro-kuro ng netizens. Balikan natin, si Kalinga Prab, isang leader na sanay harapin ang problema, pero sa pagkakataong ito, hindi solusyon ang agad niyang pinili, kundi pag-unawa. Dahil minsan, kahit gaano mo kagustang ipaglaban ang isang tao, kung pinili niyang lumayo, kailangan mo ring tanggapin. Si Edo naman, isang taong tahimik na nasasaktan. Hindi man niya masabi ng direkta, pero ramdam ng lahat, malaki ang naging epekto nito sa kanya. Dahil hindi lang basta tandem ang nawala, kundi isang koneksyon na unti-unting nabuo sa harap ng maraming tao. At si Viancy, sa lahat ng pangalan, siya ang may pinakamabigat na desisyon. Kung totoo man ang mga usap-usapan, na may pressure, may offer, at may pangarap na kailangang piliin, hindi natin siya masisisi kung pinili niya ang landas na sa tingin niya ay mas makakabuti sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong na bumalot sa buong kwento. May sabuatan ba? Posible, pero wala tayong matibay na patunay. Maaaring ito ay simpleng desisyon na pinalaki lang ng haka-haka. May bigating sponsors ba sa likod? Hindi imposible. Sa mundo ng content at social media, maraming gustong kumuha ng rising personalities. Pero hanggang ngayon, wala pa ring kumpirmasyon. Ayaw na ba ng mama ni Viancy sa Kalinga? Maaring hindi, ayaw, kundi mas pinili lang ang kapakanan ng anak niya sa sitwasyong sa tingin niya ay mas ligtas. At saan na sila papunta? Ito ang pinaka-importante mga Kairos. Si Kalinga Prab, magpapatuloy sa kanyang nasimulan, patuloy na tutulong at lalaban para sa kanyang layunin. Si Edo, maaaring masaktan ngayon, pero hindi ibig sabihin ito ay katapusan na. Minsan, ang pahinga ay hindi pagkawala, kundi paghahanda. At si Viancy, maaaring tahimik ngayon, pero ang bawat hakbang niya ay papunta sa direksyong siya mismo ang pumili. Sa huli, walang kasiguraduhan kung magkikita pa ulit ang kanilang landas, pero isang bagay ang sigurado. Ang mga alaala, ang samahan, at ang kwentong minsang bumuo sa kanila, mananatili. Mga Kairos, hindi lahat ng kwento may happy ending na agad. Minsan, ang ending ay simula pa lang ng panibagong kabanata. Ako si Kuya Ers, at ito ang kwentong mag-iiwan sa atin ng tanong. Kapag dumating ka sa punto ng pagpili, pipiliin mo ba ang pangarap, o ang samahan? Hanggang sa susunod na kwento.